lahat ng sandali ay kailangang magtagal. May mga oras na sapat na ang isang iglap para maranasan ang mga bagay na matagal na nating inaasam at pinapangarap. Ikaw, kabarangay, ano ang isang bagay na gusto mong maranasan kahit na isang saglit lang? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Kung ako po ang tatanungin ninyo ay masaya ako ngayon kaya ako nagpadala ng sulat sa inyo. Masaya dahil naalis na sa puso ko ang isang butas na matagal ko nang dinadala. Isang butas na nagbigay sa akin ng labis na pangungulila at kalungkutan. Ngayon ay napuna na ang butas na yon, pero ang kapalit nito ay isang probation mula sa korte dahil sa isang kasalanang ginawa ko. Habang sinusulat ko ang sulat na ito ay kakatapos ko lamang sa probation na ipinataw sa akin matapos akong makagawa ng isang krimen. Pero bago ko ikwento sa inyo ang buong detalye ay nais ko munang magpakilala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Glory, 28 years old. Lumaki ako sa isang mahirap at malaking pamilya. Siyam kaming magkakapatid, Papa Dudut. Panglima ako at katulad ng mga kapatid ko ay wala rin akong tinapos. Hanggang grade 6 lang ako noon, street sweeper lang kasi ang nanay ko samantalang basurero naman ang tatay ko. Kaya wala sa priority nila ang edukasyon. Sa aming siyam, dalawa lang ang nakapagtapos. Ang panganay na anak na maaga ring nagkapamilya. At ang pangalawang anak na kinalimutan na kami simula noong nagkaroon siya ng maayos na buhay. At para makatulong sa mga magulang ay naging taga-silbi ako sa isang karinderya. 14 years old lamang ako noon pero batak na ang katawan ko sa mga mabibigat na trabaho. Maghapon akong naguhugas ng mga pinggan at pinaglutuan. Ako rin ang nagsisilbing serbedora na taga-abot ng pagkain sa mga customers at tagalinis ng kanilang pinagkainan. Sa paglipas ng panahon, ay unti-unti akong natutong magluto hanggang sa naging tagaluto na rin ako sa karinderyang yon, Papa Dudut. Oh, Ate Linda, maaga ka ngayon ah. Maaga ako nagising eh. Wala naman ako magawa sa bahay kaya dumiretso na ako rito para makasimula na sa trabaho. Mukhang ang marami ka nang natapos. Ano bang kailangan mo? Ituloy mo na lang nahiwain yung baboy pang Bicol Express. Nasimulan ko na yan. Okay, sige. Mabuti ka pa, nakatulog ng maayos. Samantalang ako, 2 oras lang yata tulog ko eh. Bakit naman? 10:00 ba namang umuwi si tatay? Lasing na lasing. Nagkalat na naman? As usual. Ako na naman yung naglinis sa bahay tapos pagkatapos nun, kakapikit ko pa lang, nag-alarm na yung cellphone ko. Kailan ba kasi matatauhan yung tatay niyo? Nakakaloka naman. Hindi na magbabago yun. Alak na yung tubig niya eh. Ang hirap ng ganyan. Kaya siguro dumami kayo magkakapatid kasi gabi-gabing lasing yung tatay niyo. Buti nga kamo, hindi na nasundan yung bunso namin. Ay, hindi mo lang sure. Wag naman sana. Ano yun, kukumpletuhin nila yung 10 mga daliri? Hindi na nga kami kasya sa bahay. Ay, kapag ako yumaman, aalis din talaga ako sa bahay. Ang tanong, yayaman ka ba? Sa sinasahod natin araw-araw kahit magtrabaho ka pa buong buhay mo, patay ka na, di ka pa rin yumayaman. Malay mo naman, makapulot ako ng milyones dyan o di kaya manalo ako sa loto. Sa malas mong yan, sa tingin mo, makakatsamba ka ng ganon? Hindi ka nga tumataya sa loto eh. Kung sa bagay, pinanganak nga pala ako sa mahirap na pamilya. Nagkaroon pa ako ng tatay na lasinggero, tapos binigyan ako ng 8 kapatid. Paano pa kami makakaahon sa hirap niyan? Minsan talaga minamalas tayo pagdating sa kapalaran. Wala tayong magagawa dyan, bawi na lang sa next life.
Siguro masamang tao ako sa previous life ko, kaya ako minamala sa buhay ngayon. Pakabait ka na lang ngayon para sa susunod mong buhay swertehin ka naman. Ay, sarap sana kung may maipagyayabang din ako sa buhay, no? Ano kaya feeling ng mga may graduation photo at diploma na nakadisplay sa bahay? Walang silbi ang diploma na yan kung hirap ka naman maghanap ng trabaho. Ako nga, may diploma tapos wala namang maayos sa trabaho. Ano ba kasi nangyari? Bakit di mo pinurse yung tinapos mo? Malas din, katulad mo. Tsaka maaga ako nagkaanak eh. Kung ano yung available na trabaho, yun na lang ang pinasok ko. Minsan din talaga, tayo rin may kasalanan ng sitwasyon natin eh. Katulad mo, maagang nagkaanak. Wala naman akong pagsisisi sa nangyari. Ang mahalaga, may asawa ako na mahal ako at anak na mahal ko. Kahit maghirap pa ako sa kakatrabaho para sa kanila, wala kang maririnig na reklamo sa akin. Kaya ikaw, kung ano man yung mga pangarap mo, subukan mong tuparin kahit gaano pa yan ka-imposible. Sana nga pala rin din ako. Gusto kong matry yung nakaupo lang sa opisina habang naka-aircon tapos papasok ako na may bitbit na kape. Gusto kong magsuot ng mga branded na damit. Gusto kong magpatayo ng sariling bahay para sa mga kapatid ko. Gusto kong makapunta sa ibang bansa. Basta, ang dami kong pangarap na sana maibigay sa akin balang araw. Alam ko na, may naisip akong solusyon para maranasan mo yung mga bagay na yan. Ano? Humanap ka ng afam! Sira ulo ka. Gusto mo makaahon sa kahirapan, di ba? Afam ang sagot dyan. Ay nako, ewan ko sa'yo. Parang pangarap din yan na mahirap din abutin eh. Wala namang magkakagusto sa akin sa itsura kong to. Ay, ate ko, ibang taste ng mga foreigner. Hindi mo lang alam, ikaw pa lang yung hinahanap nila. In my dreams, magluto na nga tayo. Uunahin ko na yung Bicol Express. Sige. Ako nang titira sa adobong kangkong tsaka sinigang. Marami akong pangarap sa buhay noon, Papa Dudut. Marami akong gustong maranasan. Marami akong gustong makamit at marami akong gustong mabago sa buhay ko. Pero alam ko noon na hanggang pangarap na lamang ang mga bagay na yon dahil kung magiging realistic ako, kahit araw-arawin ko pa ang pagtatrabaho ay hindi ko pa rin maaabot ang mga imposibleng pangarap na yon. Tuwing umuuwi ako sa bahay at nakikita ko ang estado ng pamilya namin, ay lagi akong napanghihinaan ng loob. Wala na talaga kaming pag-asang magbago. Dahil maliban sa batugan ang mga lalaki kong kapatid. Ang mga mas bata pa kesa sa akin ay never nakatapak sa paaralan. Gumagawa naman sila ng paraan para magkapera. Kapag maganda ang panahon ay nanlilimos sila sa mga matataong lugar. Minsan ay nangangalakal din sila ng basura o di kaya naman ay sila ang inuutusan sa lugar namin kapag may nangangailangan ng tulong. Ang karaniwang kapalit nito ay pera o di kaya'y pagkain. Normal na para sa amin ang ganong buhay kaya nasanay na rin kaming mangarap ng mga bagay na makatotohanan at abot kamay lamang. Maging ang mga kapatid ko ay parang tinanggap na lamang na hanggang doon na lamang talaga ang buhay namin, Papa Dudut. Pero iba ako. Gusto kong tuparin ang mga pangarap ko kahit na parang imposible pa itong mangyari. Ako lang kasi mismo ang makakatulong sa sarili ko dahil wala akong gagawin ay walang magbabago sa buhay ko. Alam kong wala na akong ibang aasahan pa maliban na lamang sa sarili ko. Kaya naman ginawa ko ang lahat para magbago ang takbo ng buhay ko. Kahit na magsimula lang ito sa maliit na hakbang, Papa Dudut. Glory, tapos ka na ba sa paghuhugas dyan para makapagsara na tayo? Malapit na, mga kutsara at mangkok na lang. Tulungan na kita dyan para matapos na. Gusto ko nang umuwi eh. Naantok na ako. Sige, ikaw na lang magbanlaw ng mga to. 'Ilang taong ka na ba ulit? 18, bakit?
Ayaw mo ba mag-aral ulit? Bata ka pa eh. Sayang naman kung hindi mo may pagpapatuloy yung pag-aaral mo. Sa ganitong edad, itabi mo ako sa mga grade 7, baka mapagkamalan pa nila akong teacher. Hindi, pwede ka mag-TESDA. Total 18 ka na. Pasok ka na sa criteria. Marunong ka namang magluto. Mag-cookery ka. May NC2 na yun. Pwede mong magamit para makapag-abroad. Wala talaga akong pambayad sa pag-aaral ko, te. Libre ang TESDA, ano ka ba? Anong libre? Walang libre sa edukasyon ngayon. Oo, siguro wala silang tuition fee. Pero may mga babayaran pa rin yan. Tapos yung pamasahe ko papapunta para mag-aral. Kung titigil ako sa trabaho, saan ako kukuha ng allowance? Pag-ipunan mo o di kaya magpatulong ka sa mga kapatid mo nakapagtapos. Di ba may dalawa kang kapatid na nakagraduate ng college? Meron, pero yung isa may sarili ng pamilya. Ayoko namang pahirapan pa yung buhay ng kapatid kong yun kasi pati naman sila naghihirap din eh. Yung isa naman, hindi ko alam. Wala na kaming balita sa kanya. Ano ba kasi nangyari sa kapatid mong yon? Ay nako, ate, sobrang lala. Hindi ko makakalimutan yung moment na yun sa buhay ko kasi first time na may lumaban kay tatay noon. Ikwento mo sa akin dali. Ganito kasi yun. Di ba alam mo naman si tatay? Ang gusto nun, dapat laging siyang nasusunod. Lahat ng salita niya, tama. Walang mali sa kanya. Kapag kumontra ka, basag ang bungo mo. Okay, tapos? Eto na nga. Napagtapos nila si ate. Nakahanap naman siya agad ng trabaho. Siyempre, happy-happy na si tatay kasi ramdam na namin yung konting pag-angat sa buhay namin. May masasarap na pagkain na kami noon. Tapos si ate yung nagbabayad ng mga bayarin. Para bang nabawasan na yung trabaho nila kasi nandyan na si ate nakatulong nila. Aha, tuloy mo lang, nakikinig ako. Tapos isang araw, biglang umuwi si ate na may dalang balita. Buntis siya. Nagalit tatay mo? Oo naman, galit na galit. Sampal yung inabot ng ate ko. Hindi pa nga raw nababayaran ni ate yung mga sakripisyo nila tapos magpapabuntis na agad siya. Dismayado si tatay nun. Grabe naman! Nagalit yun kasi alam niyang mawawala na yung ATM nila. Wala na sila mapagkukuhaan ng pera. Medyo naiintindihan ko rin naman yung pinanggagalingan ni tatay. Siyempre, umaasa silang si ate na ang magiging katuwang nila sa mga gastusin. Tapos bigla siyang nagpabuntis. Di katulad din ni kuya na maaga siyang magkakapamilya. Ibig sabihin, yung dalawang napagtapos nila, walang naging ambag sa buhay nila. Ang hirap nun. Yung ikaw yung pressured kasi pinagtapos ka sa pag-aaral. Nag-e-expect sila na may kapalit yung mga bagay na yun na kung tutuusin, hindi naman dapat ganun. Siyempre, pinaglaban ni ate yung sarili niya. Sawa na raw siya sa mga pananakit ni tatay. At hindi raw lahat ng credit na kina tatay kasi marami ring sakripisyo si ate para matapos niyang pag-aaral niya. Marami siyang sideline na pinasok. Naging working student siya. O, tapos ano nangyari sa kapatid mo? Ayun, pinalayas siya ni tatay. Simula noon, hindi na namin siya nakita. Never na siyang nagparamdam, never na siyang nagpakita. Teka, bakit ganun yung ginawa sa ate mo samantalang yung panganay nyo na mas naunang nagkapamilya, hindi naman pinalayas? Lalaki kasi yung panganay namin. Para kay tatay, okay lang daw yun. Pero kapag kaming mga babae na yung nabuntis, iba yung tingin niya dun. Grabing double standards niya na. May favoritism eh. Hirap ng ganyan. Kaya kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang para kapag nakapagtapos ka, makakahanap ka ng mas magandang trabaho. Makakabukod ka sa abusado mong tatay. Papadudod sa bahay namin si tatay ang batas. Lahat ay kailangang sumunod sa gusto niya kahit pa mali ito. Kung hindi kami susunod ay bugbog lang ang mapapala namin mula sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit naging matatakotin ako sa maraming bagay. Makarinig lang ako ng malalakas na ingay katulad ng kalderong nahulog o di kaya'y pintong padabog na sinarado ay bumibilis agad ang tibok ng puso ko. Ganon po kasi lagi sa bahay noong bata pa lamang ako. Parang may exorcist sa bahay namin kapag nagwawala si tatay. Lumilipad ang mga gamit namin. Noong bata ako kapag gano'n ang nangyayari ay natatakot lamang ako habang umiiyak sa takot. Noong tumanda ako kapag alam naming uuwi na naman ng bahay si tatay ng lasing ay lumalabas muna ako para makapagpahangin. Saka na lang ako uuwi kapag tulog na siya.
Walang laban ang nanay namin kay tatay, Papa Dudut. Siya ang karaniwang punching bag ni tatay noon kapag galit siya. Kung bakit siya galit dahil hindi raw niya magawa ng maayos ang trabaho niya bilang padre de pamilya. Sawa na raw siya sa pagiging mahirap at ang tanging ginagawa niya ay para ilabas sa mga hinanakit na yon ay ang mag-inom at magwala sa bahay. Malinaw pa sa mga alaala ko noon kung paano pinalayas ni tatay ang kapatid ko. Sobrang broken ako noon dahil isa si ate sa mga paborito kong kapatid. Siya ang laging nagbibigay ng pera sa akin noong bata pa lamang ako. Lagi niya ako nililibre ng pagkain. Noong pinalaya siya ay parang nawala na rin ako ng kakampi sa buhay. Papa Dudut, hindi ko maintindihan noon kung bakit gano'n na lamang ang galit ni tatay sa ate ko noong nabuntis siya. Pero noong lumaki ako ay gets ko na ang lahat, lalo na noong ako na rin mismo ang umuwi sa bahay na may dalang balita. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May boyfriend ako noon, Papa Dudut. Nagtatrabaho siya bilang isang mekaniko. Katulad ko ay hindi na rin siya nag-aaral. High school lang ang tinapos nito, 16 years old lamang siya noon, samantalang ako naman ay 18 years old. Una ko siyang nakita noong kumain sila ng mga katrabaho niya sa karinderya namin. Sa sumunod na araw ay pasara na kami noong humabol siya para kumain. Dahil maraming natirang ulam noong araw na yon ay nagboluntaryo akong pagsilbihan na lamang muna siya dahil alam kong madadatnan ko na naman si tatay sa bahay ng lasing. Pinauna ko na noon si Ate Linda at ako na ang nagsarado ng karinderya. Habang kumakain, nagkwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay. Wala na siyang magulang at ang nagpalaki sa kanya ay ang tito niya na siyang nagmamay-ari ng maliit na auto repair shop sa lugar namin. Simula noon ay sa karinderya na siya araw-araw na kumakain. Mabilis na gumaan ang loob ko sa kanya dahil lagi niya akong kinukumusta noon, Papa Dudut. First time ko lang magkaroon ng kakilalang tao na concern sa kapakanan ko. Never akong tinanong ng mga magulang at kapatid ko kung kumusta ako. Tanging siya lang ang nangungumusta sa akin. Kalauna niligawan niya ako at sinagot ko naman siya, Papa Dudut. Ang boyfriend ko na ang naging takbuhan ko kapag puno ako ng problema. Kapag masyadong makalat ang pag-iisip ko, pumupunta ako sa bahay nila para magkaroon ng kasangga. Naging tago ang relasyon namin ng boyfriend ko, Papa Dudut. Alam ko kasi na kapag nalaman ni tatay na may boyfriend ako ay magagalit siya. Ganon kasi ang nangyari sa pang-anim kong kapatid. Noong nalaman niyang may boyfriend ito ay binugbog niya hindi lang ang kapatid ko kundi pati na rin ang boyfriend nito. Tumagal ang relasyon namin ng 7 buwan hanggang sa isang araw, napansin ko, Papa Dudut, na unti-unting may pagbabago sa katawan ko. Hoy, ayos ka lang. Oo, nasusuka lang ako sa amoy ng patis. Ang tagal mo na nagtatrabaho dito. Ngayon ka pa masusuka sa amoy ng patis? Tsaka patis lang yan. Ewan ko ba, bigla na lang naging sensitive yung pang-amoy ko. Yung mga malalakas ang amoy, bagoong, pabango, pati amoy ng sigarilyo. Kapag nakakaamoy ako noon, bigla na lang sumasama pakiramdam ko. Kailan nagsimula ito? Halos isang buwan na rin siguro. Ano pang nararamdaman mo maliban sa pagiging sensitive ng pang-amoy mo? Lagi akong pagod tsaka mabilis mahilo, lalo na sa umaga. Hindi kaya buntis ka? Ha? Hindi ah. Bakit naman ako mabubuntis? Morning sickness yung nararamdaman mo. Sintomas yan kapag buntis ang isang tao. Ganyan ako nung nagbuntis ako eh. Ate, wag mo akong tinatakot ng ganyan. Hindi kita tinatakot, seryoso ako. Na-try mo na bang mag-pregnancy test? Hindi.
Hindi ko alam kung paano yun eh. Subukan mo para malaman natin kung ba't ka nagkakaganyan. O di kaya, magpunta ka sa health center. Magpa-check up ka doon, libre lang yun. Natatakot ako. Paano kung buntis nga ako? Kung buntis ka, wala tayong magagawa. Kagagawan mo yan eh. Sabi ko naman sa'yo, mag-ingat ka. Maingat naman ako. Talaga ba? Magkakaganyan ka ba kung nag-iingat ka? Ay naku, Glory, ang bata mo pa para magkaroon ng anak. 19 ka pa lang, di ba? Paano mo bubuhayin yung anak mo na yan? Hindi yun yung problema ko kundi si tatay. Baka mapatay ako noon kapag nalaman niyang buntis ako. Ikaw naman kasi. Alam mo naman na sobrang stricto ng tatay mo. Aware ka na nga sa mga consequence tapos ganyan pa ginawa mo. Hindi ko naman to ginusto eh. Hindi mo ginusto o baka hindi mo lang inaasahan? Kasi magkaiba yon. Alam mo, Glory, lahat ng mga desisyong ginagawa natin sa buhay may kaakibat na bunga yan. Nagkaroon ka ng boyfriend, ginawa nyo kung ano man yung ginawa nyo. Ngayon, yan ang bunga. Tapos anong kahihinat na ng pagbubuntis mo? Magagalit sa iyo yung tatay mo. Tapos ano? Palalayasin ka rin tulad ng ginawa niya sa ate mo. Sinasabi ko pa naman sa sarili ko na hindi ko gagawin yung ginawa ni ate. Paano ko niyan ngayon? Natatakot ako, Ate Linda. Baka palayasin din ako ni tatay. Hindi ka ba matutulungan ng nanay mo? Wala namang laban si nanay kay tatay eh. Lagi lang siyang nakasunod sa mga desisyon ng tatay namin. Kumpirmahin mo muna kung buntis ka nga talaga. Saka mo nilang problemahin yung mga bagay na yan kapag alam na natin kung ano talagang estado mo. Paano kung buntis nga talaga ako? Anong gagawin ko niyan? Alam ko yung takot na nararamdaman mo ngayon. Normal lang yun. Normal lang malito o malungkot pero hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa. May boyfriend ka naman, hindi ba? Magtulungan kayo. Eh paano kung pati siya hindi niya alam gagawin niya? Ilang taon na ba tong boyfriend mo? 16. Naku, Diyos mio. Ang babata niyo pa. Talagang magagalit talaga tatay mo niyan. Paano niyo bubuhayin yung baby kung sakali? Hindi ko rin alam. Ate, tulungan mo ko. Ay, limitado lang yung maitutulong ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Salamat, ate. Basta, magpa-check up ka muna para alam natin ginagawa natin. Hihingi ako bukas ng day off kay boss para makapunta ako sa center. Mabuti pa para malaman agad natin kung buntis ka ba talaga o hindi. Hala, sige, ako na dyan. Doon ka na nga lang sa mga plato, magpunas ka. Tsaka ihanda mo na rin yung mga kubyertos. Sige, pero ate, kung sakali mang buntis talaga ako, pwede bang isikreto na lang muna natin to? Oo naman. Magtiwala ka lang sa akin. Wala makakaalam ng sikreto mo. Tsaka, wala naman ako sa lugar para ipagkalat yung buhay mo. Salamat. Papadudot kumpirmado na buntis nga ako. Halos maiyak na ako sa kaba noon habang palabas ako ng center dahil sa mga nalaman kong balita. Hindi ko alam kung papaano ko ito sasabihin sa pamilya ko lalong-lalo na sa tatay ko. Ayokong matulad sa ate ko na napalayas at naging mapag-isa sa buhay. Hindi kasi ako katulad ng ate ko na madiskarte. Kapag ako ang pinalayas, wala akong ibang matutuluyan. Wala rin naman akong gaanong kaibigan na matatakbuhan maliban sa boyfriend ko. Pagkatapos kong magpa-check up sa health center ay dumiretso ako sa boyfriend ko. Busy siya noon sa inaayos niyang motor noong kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya ang totoo na nabuntis niya ako. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang magkahalong dismaya at takot. Hindi niya inaasahan ang balitang yon, papadudot. Doon din ay inamin niya sa akin na hindi raw niya kayang buhayin ang bata. Hindi pa raw siya ready na maging ama dahil masyado pa siyang bata. Hindi nagtagal ay unti-unting nagbago ang ugali ng boyfriend ko sa akin. Palagi na niya akong iniiwasan. Ayaw niyang makipagkita sa akin at kapag magkasama naman kami ay ayaw niyang pinag-uusapan namin ang tungkol sa baby. Hindi nagtagal ay hindi na nagparamdam pa sa akin ang boyfriend ko. Noong oras ding yon ay parang gumuho ang mundo ko. Ang inaasahan kong kakampi sa mga problemang kinakaharap ko ay bigla na lamang akong iniwanan. Ibig sabihin noon ay mag-isa na naman akong haharapin ang mga pagsubok na ito.
Totoo nga na wala akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko lamang dahil sa dinadala kong problema ay hindi na ako nakapag-concentrate sa trabaho ko at agad yung napansin ni Ate Linda, Papa Dudut. Hoy, Glory! Anong ginagawa mo? Papalitan ko lang po tong tubig sa water dispenser. Wala nang laman. Ako na dyan! Ano ka ba? Bawal magbuhat ng mabibigat na bagay ang buntis. Itabi mo na yan. Ako na magpapalit yan mamaya. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Magsain ka na lang ng kanin para mamayang gabi. Paniguradong dito na naman kakain yung mga taga-construction. Sige, dadalawahin ko na ba? Isa na lang muna. May laman pa naman yata yung malaking rice cooker eh. Oo, meron pa. Isa na lang muna. Gamitin mo yung maliit. Oh, nga pala. Wala na ba talagang paramdam yung boyfriend mo? Wala na. Parang di na ako kilala nung taong yun eh. Bata pa kasi kaya walang pananagutan. Pero dahil siya ang ama, nasa batas yan na dapat suportahan niya yung bata ano man ang mangyari. Hindi naman ata nasusunod yung batas na yan eh. Kaya maraming lalaki dyan na anak ng anak tapos kayang iwan yung mga anak nila kasi wala namang nangyayari dyan sa child support na yan. Sa bagay, totoo naman. Sa bahay niyo, wala naman silang napapansin tungkol sa'yo. Wala. Ganun kami sa bahay eh. Walang pansinan kaya mahihirapan silang malaman na buntis ako. Hindi nga nila ako makumusta eh. Di madali lang pala itago yung tiyan mo kung sakali. Kaso, ang problema ko kapag nanganak na ako, paano natin itatago yung bata? Yun ang totoong problema. Willing naman akong kupkupin kayo ng anak mo kung sakali pero pansamantala lang yun. Ipalaglag ko na lang kaya to hanggat maaga pa. Hoy, gusto mo bang mapunta sa impyerno? Tsaka, illegal ang abortion dito sa Pilipinas, makukulong ka niyan. Mas gugustuhin ko na lang makulong kaysa harapin ko yung tatay ko kapag nalaman niya yung totoo. At least sa kulungan, libre ang tirahan at pagkain dun. Ay, nahihibang ka na talaga. Hindi talaga ako nagbibiro. Hindi mo nga pwedeng gawin yun. Papatay ka ng tao dahil lang sa takot mo sa tatay mo. Hindi ko alam. Siguro natatakot lang ako na baka wala akong mapuntahan kapag pinalayas ako sa bahay. Ganito na lang, may naisip ako. Ano? Ipaampun mo yung bata. Marami mag-asawa dyan na naghahanap ng batang aampunin. Mas maganda yun kasi hindi mo lang bibigyan ng chance yung bata na mabuhay. Mabibigyan mo rin siya ng mas maayos na pamilya. Kanino ko naman siya ipapaampon? May alam akong kumadrona na may kontak sa mga taong naghahanap ng maaampun na anak. Gusto mo bang kausapin ko siya? Sige, mas maganda yun. Ipapaampon ko na lang yung bata. Pero sigurado ka na ba dyan? Sigurado kang hindi mo ito pagsisisihan sa huli? Hindi, sigurado na ako. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa totally nararamdaman yung bata dyan sa tiyan mo. Pero once na nagkaroon na kayo ng koneksyon ng bata tapos kapag naipanganak mo na siya, iba na yung feeling na mararamdaman mo. Baka malaki yung chance na magbago pa yung isip mo. Hindi na magbabagong pasya ko. Desidido na ako. Ipapaampon ko yung bata. Tama yung sinabi mo. Mas magandang solusyon yun kasi mapupunta siya sa taong kaya siyang alagaan. Kesa naman maiwan siya sa akin, hindi ko siya kayang buhayin. May 9 na buwan ka pa para pag-isipan yung desisyon mo. Huwag ka masyadong magpadalos-dalos. Tandaan mo ha, minsan ka nang nagkamali dahil sa mga desisyong hindi mo pinag-iisipan ng maayos. Basta, kung ano man yung mangyari, sure ka na may kakilala kang pwedeng umampun sa anak ko? Madali na lang yon. Ang problemahin mo na lang muna sa ngayon, yung maitago mo ng maayos yung bata sa tiyan mo para hindi ka mahuli. Madali lang niya maitago sa ngayon dahil maliit pa pero paano kapag lumaki na yan? May plano na ako para dyan. Tsaka marami akong bilbil, hindi ito mahahalata. Basta kapag nagkabukingan, nandito lang ako na pwede mong takbuhan ha? Salamat. Kung wala ka, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Para na rin kitang kapatid eh. Sa tagal natin magkasama dito sa karinderya, wala na yun sa akin. Hala, magsaing ka na. Napakwento na naman tayo dito nang wala sa oras. Heto na, magsasaing na. Ganon na nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Hanggat maaari ay umiwas ako sa bahay para hindi nila mahalata ang paglaki ng tiyan ko. Mabuti na lang at medyo malaki rin ako ng panahong yon kaya pwede kong irason na taba lang ang dahilan kung bakit malaki ang tiyan ko.
Mas dinamihan ko rin ang pagkain ko para mas lalo pang lumaki ang katawan ko at masabayan nito ang paglaki ng tiyan ko. Bumili rin ako ng malalaking damit sa ukayan para maitago ko ang pagbubuntis ko. Kapag naman nasa bahay ako ay lagi akong mapag-isa sa kwarto o di kaya ay tumatambay ako sa labas at saka na lamang uuwi kapag patulog na ang mga kamag-anak ko. Sa kabutihang palad na itago ko naman ang pagbubuntis ko ng maayos. Walang nakaalam sa sitwasyon ko noon maliban sa boyfriend ko at si Ate Linda. Noong nag-labor ako sa kalagitnaan ng gabi ay tiniis ko noon ang sakit. Gusto ko mang sumigaw. Sa sakit na nararamdaman ko ay hindi ko magawa dahil baka magtaka ang mga kasama ko sa bahay. Buong magdamag ay sinikap kong itago ang nararamdaman ko. Kinakausap ko pa si baby na huwag munang lumabas at antayin na lamang niya na mag-umaga. Nakinig naman si baby noong lumiwanag na ay agad akong lumabas ng bahay bago pa magising sina tatay. Tinawagan ko si Ate Linda para kontakin ang kakilala niyang komadrona. Pagdating ko sa bahay nila ay nakahanda na ang lahat. Doon ko pinanganak ang baby ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Saglit ko lang nakapiling ang anak ko, Papa Dudut, at yon ay noong pinadede ko siya pagkalabas niya sa akin. Pagkatapos noon ay inihiwalay na nila sa akin ang bata para hindi na raw ako magkaroon ng koneksyon sa kanya. Baka raw kasi magbago pa ang isipan ko na ipaampon ito kapag nahagkan ko na ang baby ko na karaniwang nangyayari sa mga inang may bagong silang na sanggol. Bago kinuha sa akin ang anak ko ay napansin ko na may balat ito sa mukha niya sa ilalim ng kanyang kanang mata. Itim ito at mapusyaw na parang mapa ng Palawan. Napanaginipan ko pa yon noong nakatulog ako pagkatapos kong manganak. Pagkagising ko ay wala na sa bahay nila si Ate Linda at ang baby. Ang sabi sa akin, agad daw nilang tinawagan ang mag-asawang gustong umampon sa anak ko. Pagkarating nila ay inuuwi na nila ito kapalit ang paunang bayad sa bata. Saka ko na lang daw makukuha ang kalahati ng bayad kapag legal na nilang naampon si baby. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kaunting kalungkutan noong nalaman kong wala na ang baby ko. Matagal ko pong inihanda ang sarili ko para sa bagay na yon dahil yun naman talaga ang plano. Pero iba pala ang feeling kapag nangyari na ito. 9 na buwan ko ring nakasama ang baby ko at ngayong wala na siya sa piling ko ay para bang napakalaki ng nawala sa akin. Simula noong araw na yon ay hindi na nawala sa puso ko ang lungkot na nararamdaman ko, Papa Dudut. Hoy, lalim naman ang iniisip mo. Ba't ka nakatunga nga dyan? Halika na, kumain na tayo. Ang tagal mo kasi, kanina pa kita inaantay. Inantay ko lang yung huling customer na makaalis para makapagsara na tayo. Gusto mo ba to? May natira pang bistek. Sa'yo na lang yan. Alam kong paborito mo yan eh. Okay na ako dito sa adobo. O sige, ikaw bahala. Kumusta na kaya yung baby ko? Ba't mo naman iniisip yan ngayon? Wala lang, curious lang ako. Sigurado akong nasa maayos ng kalagayan yung anak mo ngayon. Nakita mo yung umampon sa baby ko? Oo, sinamahan ko yung kumadrona nung sinundo nila yung baby. Alam mo ba kung anong pangalan nila? Hindi ko na tinanong, tsaka hindi mo rin naman pwedeng malaman yung pagkakakilanlan nila eh. Bakit naman? Sa pagkakaalam ko, may confidentiality pagdating sa ganyan. Kung tama ako, close adoption yung mangyayari. Closed adoption? Ano namang ibig sabihin nun? Closed adoption ang tawag kapag ayaw makipagkilala ng adoptive parents sa biological parents. Pero bakit naman? Ewan ko, for privacy siguro. Tsaka baka natatakot sila na baka isang araw, bigla ka na lang magpakita sa pintuan nila para kunin yung anak mo. Pero legal naman yung pag-ampon nila eh.
Kapag natapos na yun, wala na akong magagawa kahit gusto ko pang kunin yung anak ko. Kasi kapag natapos na yung adoption process, wala na akong karapatan sa bata. Totoo naman yun, pero irespeto na lang din natin yung gusto ng adoptive parents. Tandaan mo, sila ang nagligtas sa'yo mula sa problema mo. Nakatulong din naman ako sa problema nila eh. Nagkaroon sila ng anak dahil sa akin. Ayun nga, so pareho na kayong walang problema. Pareho na dapat kayong mag-move on. Ewan ko, para kasing ang bigat sa dibdib. Parang ang laki ng kasalanang ginawa ko. Para naman sa ikabubuti yung mag-ina yung ginawa mo. Bakit? Nagsisisi ka na ba sa ginawa mo? Sabi ko naman kasi sa'yo napag-isipan mo yung mabuti. Hindi naman ako nagsisisi, pero may konting panghihinayang lang ako nararamdaman. Nakakalungkot lang na sa ganun na uwi yung lahat. Hindi ako namatayan, pero ganito pala yung mawalan ng anak. Siguro iniisip mo ngayon na wala akong paki sa bata kasi ang bilis ko nag-decide na ipaampon siya. Hindi naman ganun yung iniisip ko sa'yo. Wala ka lang talaga kasing choice. Saglit ko lang siya nahawakan, pero parang ang tagal na naming nagkasama. Siyempre, 9 na buwan mo siyang kinarga. Kahit papaano, nagkaroon na kayo ng koneksyong dalawa. Alam mo, noon, kapag malungkot ako at mag-isa, yung baby sa tiyan ko yung kinakausap ko. Siya yung tanging kasama ko sa mga oras na kailangan ko ng suporta. Kung dumating lang sana siya kung kailan ready na ako, na kaya ko nang ipaglaban ang sarili ko, siguro hindi ako mawawalan ng anak. Kaso ang aga niyang dumating eh. Matuto ka na lang sa nangyari. Wala man lang kaming picture sa isa't isa. Ang bilis din kasi ng mga pangyayari. Nung nanganak ka, tinawagan na agad yung kumadrona yung mag-asawa. Pero siguro, mas makakabuti na rin yun para mabilis ako makalimot kung sakali. Tama, mas maganda nga yun. Alam mo, ate, kung hindi nawalay sa akin yung anak ko, siguro papangalanan ko siyang Elias. Uy, in fairness, ang ganda ng pangalan na yan. Ano kayong pangalan binigay nila sa anak ko? Ay nako, Glory, kung ganyan laging tumatakbo sa isip mo, hindi mo magagawang mag-move on. Palayain mo na yung anak mo. Patawarin mo na yung puso mo sa nangyari para sa ganun makapagsimula ka na ulit. Ang hirap. Alam mo, kumain na lang tayo para makauwi na rin tayo. Gusto ko nang humilata. Feeling ko, kailangan mo lang ng tulog para mawala na yung bumabagabag sa isip mo. Papadudot ng anak ako ng walang nakakaalam maliban kay Ate Linda. Ang sekreto namin yon ay naitago namin ang mahabang panahon. Mabilis na dumaan ang mga taon at kahit nawala man sa isipan ko ang tungkol sa anak ko ay nanatili pa rin siya sa puso ko. Kahit na taon na ang lumipas ay hindi pa rin nawala ang butas sa puso ko. Pakiramdam ko ay hindi ako buo dahil alam kong may kulang sa akin. May lagi akong hinahanap na hindi ko mawari kung ano. May mga pagkakataon noon tuwing dapit hapon at papalubog na ang araw. O di kaya ay tuwing gabi kapag tahimik na ang paligid ay nakakaramdam ako ng labis na kalungkutan at pagkalumbay. Noong mga panahong yon ay hindi ko alam kung ano ang rason kung bakit ako nakakaramdam ng ganon. Dala-dala ko ang emosyong yon hanggang sa tumanda na ako, Papa Dudut. Noong mga panahong yon ay wala na ako sa karinderya at bumukod na rin ako mula sa mga magulang ko. Nagtatrabaho na ako noon bilang tindera ng milk tea at shawarma sa tapat ng isang eskwelahan. Katulad ng buhay ko noon, nanatili akong mahirap. Ang mga pangarap ko noong bata ko ay nanatili na lamang na pangarap. Alam kong hindi ko na maaabot ang mga bagay na yon at tanggap ko na kung ano man ang buhay na meron ako. 7 buwan pa lang ako sa trabaho ko noon nung isang grupo ng kabataan ang tumambay sa shop namin. Isa sa mga batang nakaagaw ng pansin ko dahil sa balat nito sa mukha. Katulad ito ng balat ng baby ko. Parang mapa ng Palawan. Parang nakaramdam ako ng lukso ng dugo noong time na yon. Bumilis ang tibok ng puso ko at parang naging emosyonal ako. Kamukha niyang ex-boyfriend ko mula sa mata at hugis ng kanyang ulo
at kuhang-kuha niya ang mukha nito. Hindi man ako sigurado pero alam kong siya yung anak na ipinaampon ko, Papa Dudut. At yon ay kinumpirma ko noong bumisita si Ate Linda sa shop, Papa Dudut. Kumusta naman ang babaita? Oh my gosh, Ate Linda! Long time no see! Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang matikman yung shawarma nyo. Balita ko, mabili raw yan eh. Paano mo pala nalaman na nandito ako? Sa Facebook! Lagi ko kaya nakikita mga selfie mo. Oh, na-miss kita. Wait lang, igagawa kita ng bestseller namin dito. Libre kita. Ayun no, yan ang gusto ko. Mabilis lang ba yan? Mabilis lang to. Maupo ka muna dyan. O sige. So, kumusta ka na? Eto, medyo umayos-ayos naman ang buhay ko. Hindi na katulad ng dati na hirap pagdating sa pera. Sana all, may asawang promoted. Congrats pala. Nakita ko yun sa FB post mo. Hey, salamat. Eh ikaw naman, single ka pa rin ba hanggang ngayon? Oo, patuloy pa rin sa paghabol ng pangarap kahit mukhang mahirap nang abutin. Naku, ikaw pa. Kayang-kaya mo yan. Heto na yung merienda mo. Tikman mo, masarap yan. Salamat. Alam mo ate, may kukwento ako sa'yo. Ano yan? Naaalala mo pa ba yung anak ko noon na pinaampon natin? Oo naman, naalala ko pa siya. Bakit mo na itanong? Nakita ko yung bata. Talaga ba? Paano mo naman nalaman na siya nga yung anak mo? Basta naramdaman ko na lang. Diba alam mo naman yung feeling ng ina kapag nakita yung anak nila? Ganon yung naramdaman ko. Lukso ng dugo? Oo, parang ganon. Paano ka naman nakakasiguro na siya nga yung anak mo? Sa lawak ng Metro Manila? Sa dami ng mga tao dito? Ang swerte naman kung bigla na lang kayong pinagtagpo ng tadhana. Naaalala mo yung balat sa mukha ng baby ko? Ganon na ganon yung balat ng batang nakita ko. Nakausap ko siya isang beses. 9 years old na raw siya. Sakto yun sa edad ng baby na pinanganak ko noon. Wala ka pa ring pruweba na yun nga yung anak mo. Meron. Siya mismo nagkwento sa akin na hindi siya totoong anak ng mga magulang niya. Ganon daw ka-honest yung mga magulang niya sa kanya, kaya habang bata pa, inamin na nila yung totoo. At paano mo naman nalaman yung mga bagay na yan? May tiwala sa akin yung bata. Sukoy ko kaya silang magkakaibigan dito. Nako, Glory ha, hindi ko gusto kung saan papunta tong usapan na ito. Bakit naman? Masaya lang ako na makita yung anak ko na nasa mabuti siyang kalagayan. O tapos, kung anak mo talaga siya, anong gagawin mo ngayon? Hindi ba dapat nakalimutan mo na siya ngayon? Hindi mo na dapat siya iniisip kasi iba na yung mga magulang niya, hindi na ikaw. Oo, alam ko. Pero gets mo naman ako, di ba? Ina ka rin at walang inang makakalimot sa anak niya. Pero iba kasi yung sitwasyon mo. Kahit ano pa yung sitwasyon ko, anak ko pa rin siya. Hindi naman siguro masama na makapiling ko siya kahit ilang saglit lang. Huwag mong sabihin sa akin magpapakilala ka sa kanya bilang totoo niyang ina. Hindi, syempre hindi ko naman gagawin yun. Pero parang may rason eh kung bakit kami pinagtagpo. Baka ito na yung chance ko. Chance na ano? Chance na bumawi sa kanya. Kaya hindi ko na palalampasin tong chance na to. Ay, tigilan mo nga ako sa mga chance na yan. Matagal ka nang nawalan ng chance sa anak mo. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Ay kung ako sa'yo, kalimutan mo na yung anak mo. Mag-move on ka na, Glory. Ano ibig sabihin ng buntong hiningang yan? Wala. Tama ka. Tama lahat ng mga sinabi mo. Pero nandito na siya eh. Abot kamay ko na siya. Ay bahala ka. Basta pinagsabihan na kita ha. Huwag kang gumawa ng ikakapahamak mo. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama. Papa Dudut, naging regular customer ko ang mga batang tinutukoy ko. Tuwing nakikita ko sila ay sumasaya ang puso ko at gumagaan ang loob ko. Isang hapon habang uwian na ang mga bata ay dumaan sa shop ang bata para bumili ng milk tea niya. Noong oras na yon ay isang ideyang pumasok sa isipan ko. Inimbitahan ko siya na maglaro sa parke at nabanggit kasi niya na never pa siyang nakakapunta sa park dahil sobrang busy ng mga magulang nito para ipasyal siya. Pumayag ang bata na sumama sa akin at iniwan ko ang shop sa katrabaho ko at sumaglit kami sa pinakamalapit na parke. Pagkatapos maglaro ay nagpunta kami sa isang fast food at
binili ko siya ng ice cream. Isang bagay na malimit din daw ibigay sa kanya ng mga magulang niya. Halos 3 oras din kaming nagkasama, Papa Dudut, at sa mga oras na yon ay napakasaya ng puso ko. Para bang bigla na lamang nawala ang lungkot na nararamdaman ko. Sa maikling oras ay naranasan kong magpakaina sa anak ko. Pagkatapos ng pagsasama naming dalawa ay binalik ko siya sa eskwelahan nila. Doon ay naabutan namin ang mga magulang ng bata na may kasamang pulis. Binalik ko sa kanila ang bata at nag-explain kung ano ang nangyari. Pinaratangan nila akong kidnapper kahit na nagpakilala ko sa mga magulang ng bata na ako ang totoo niyang ina. Mas naggalit pa sila noong nalaman nila yon, kaya kinasuhan nila ako. Hindi naman gaano mabigat ang parusang ipinataw sa akin dahil first offense ko pa lamang yon at wala namang masamang nangyari sa bata physically and emotionally, ay binigyan lang ako ng probation. Pinagbawalan din akong lumapit sa bata at magpakita sa kanya. Sinunod ko ang lahat ng yon nang walang pag-aalinlangan. Ang mahalaga ay nasubukan kong makasama ang anak ko at nalaman kong nasa mabuti siyang kalagayan at maganda na ang buhay nito. Pagkatapos ng probation ay lumipat ako ng trabaho at tirahan. Nagsimula ulit ako. Pero sa pagkakataong ito ay magaan ang loob ko dahil unti-unti ko na ring napapatawad ang sarili ko. Dito na po nagtatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Glory. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.